Sa ngalan ng mga magigiting na sundalong ito, nais muna naming iparating sa sambayang Pilipino na kami hindi mga terorista. Kami mga sundalong tumayo, nanindigan at nagsabi lamang ng katotohanan. Gusto lang namin buksan ang mga mata ng ating mamamayan upang malaman nila ang tunay na pangyayari sa ating gobyerno. Narito kami upang sabihin ang aming mga hinaing at ipaabot sa mga kinauukulan. Sa aming pagsasalita na ito, aming binubuksan ang linya ng komunikasyon sa ating gobyerno. Before we call on yung napili naming mag-mediate for a peaceful resolution nitong exercise na ito, we have 70 officers here na gusto iparating din yung mga hinaing nila. Uy. Sir, sa gitna lang, sir. I'm Captain Maestri Campo. I'm Captain Maestri Campo. I'm with the Scout Rangers. Sa nakita ko dito ngayon, kayo, mga media, capsulize everything about the problem of this nation. Nandiyan na lahat. Pagpasok nyo, nagkakagulo kayo. But I do not want to take things against you. Bakit kayo nagkakagulo? Kasi hanap buhay nyo ang kumuha ng news. So, nandiyan na yung economy, nandiyan na yung poverty, nagagawan kayo sa resources, mag-aaway kayo. In a nutshell, ito yung bayan natin. Kami, tumatayo sa tama, moral, and just. Siguro para sa kalaman ng lahat, dapat nyong mabatid. At ang unang tanong, ano ba ang meron sa amin dito? Bakit kami nagsusugal ng buhay namin? Wala. Personally, wala. Kung hindi ang sagot para sa lahat. I belong to an organization, the Armed Forces of the Philippines, and I have spent 8 years of combat duty in Mindanao. At sa ngayon, pag ako'y tinanong kung ang mga sundalo na nakasama ko at nakita ko na namatay, may kabuluhan ba? Ang sagot ko, wala. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakita na magkakaroon ng kabuluhan ang pagkamatay ng mga sundalo, civilian at damage to property. We are not that. We are also broad-minded people. Gaya ng sinabi ng isang kasama ko, we will talk. Ang masaklap nga lang, sa paggawa ko ng aking trabaho, nakikita ko mga sundalo, butas-butas ang combat boots, walang poncho. Bakit sa trabaho? Sa kaliwa ko. Samantalang, pumunta ka ng Aguinaldo, Bonifacio. Ang tao dyan, yung staff car, nadidrain na lang yung lumulubog na yung langis, hindi na magamit. I remember one time, nagipag-usap ako sa battalion commander ko, Sir, if this is the Army and the Armed Forces I'm serving, kinahiya ko to. Pero dapat ang mga taong katulad nito, ito yung manatili sa serbisyo.
ang nangyayari dahil minority ginawa. We have fine resolve na dapat ayusin ang organisasyon. We are having a firm stand on this, and we have studied everything. We have studied for a long time. Ang problema, lumalabas sa organisasyon lang. Wala na tayong institusyon na mapagkakatiwalaan. Even the Supreme Court, kini-question. So if 100 years from now, we will die, we will risk a 50-50 chance today para makinabang yung mga apo natin.